lecture ay napakaganda, no? Siya ay isang doctor of the church at siya ay isang moral theologian. So, kaya itong ating lecture ay galing sa kay Saint Alfonso Ligori. Galing pa rin sa libro na Preparation for Death. Okay. Now, kung matanong nyo, meron ba makikita sa Biblia na mortal sin at saka venial sin? No? Gawa-gawa lang ba ito ng simbahang katoliko ang turong ito? Kasi ang ibang mga kapatid na Kristiyano, sa ibang sekta, hindi naniniwala ng mortal at saka venial sin. No? Para sa kanila, yung kasalanan ay iisa lang. Tanging katoliko lang ang nagtuturo ng venial sin at mortal sin. Yung mortal ay nakakamatay, yung venial sin ay hindi nakakamatay ng kaluluwa. No? So, ibig sabihin, ang kaluluwa ay pwedeng mamatay, pero ito ay kamatayan kung ang Diyos ay hihiwalay sa isang kaluluwa. So, ito ay tinatawag na kamatayan ng kaluluwa. So, kung ang katawan at kaluluwa ay maghihiwalay, ito ay kamatayan ng katawan. Mamamatay ang katawan kung hihiwalay na ang kaluluwa. Pero kung ang Diyos ay hihiwalay sa kaluluwa, ito ay kamatayan ng isang kaluluwa. No? So, mababasa natin sa Biblia na huwag kayong matakot sa makakapatay ng katawan, no? At hindi makakapatay sa kaluluwa. So, mas matakot kayo sa Diyos na pwede niyang mapatay ang kaluluwa at katawan. Ibig sabihin ng kamatayan ng kaluluwa ay ito ay ang pagka-impyerno, no? Kasi ang kaluluwa na walang buhay, wala ang Diyos, ito ay patay. Buhay na patay, no? So kagaya ng isang tao na buhay, tingnan, pero sa loob-loob ay patay siya dahil wala ang Diyos sa kanya. 1 John chapter 5 verse 16 to 18. Okay? There is sin which is deadly. So dito natin mga kapatid kinukuha ang doktrina ng mortal sin. No? Merong, sabi ni St. John, merong kasalanang nakakamatay. Okay? At sinabi niya, lahat ng pagkakamali, lahat ng mga masasamang ginagawa ay kasalanan. Ngunit, merong kasalanan na hindi nakakamatay. So, yung sin na hindi deadly, pinangalanan natin yan na venial. No? Ang kasalanan na nakakamatay ng kaluluwa ay pinangalanan natin yan ng mortal. Okay? Mortal nakakamatay. At sinabi dito, sino man ang ipinanganak sa Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Okay? So, anong ibig sabihin nito? Di ba? Nung bininyagan tayo ay ipinanganak na sa Diyos. No? Anak na tayo ng Diyos. So, kung sinabi dito, kung tayo ay pinanganak na sa Diyos, nabinyagan na tayo, Kristiyano na tayo, hindi na tayo dapat nagpapatuloy sa kasalanan. Ang tanong, di ba nagkakasala pa tayo? So, wala namang taong perpekto. So, ang ibig sabihin dito, sabi sa 1 John chapter 1 verse 8, pag sinabi natin wala tayong kasalanan, tayo ay sinungaling, no? At ang katotohanan ay wala sa atin. Tapos, pag tayo ay nasa Diyos na, tayo ay bininyagan, hindi na tayo nagpapatuloy sa kasalanan. So, conflict ba ito? Hindi. Ang ibig sabihin nito na kung sino man ang nabinyagan na, andyan na kay Kristo, hindi nagkakasala. Ang binabanggit dito, ang pinapatungkol dito, mortal sin. No?
of course, walang tao makakapagsabi na kung bininyagan siya, wala na talaga siyang kasalanan. Dahil ito ay patungkol sa venial sin. No? So, alam ng Diyos na tayo nagkakasala ng mga venial sin na hindi nakakamatay. Pero ang ayaw niya, yung pag tayo nabinyagan na, hindi na tayo nagpapatuloy sa mortal sin kahit isa, kung pwede. Kasi napakadelikado pag gumawa ng kahit isang mortal sin. Okay? So, makita natin sa Biblia na binabalaan tayo ni Jesus. Kasi pag gumawa tayo ng mga kasalanan ito, yung mga example na sinabi ni Jesus, ay piligro tayo na mapupunta sa impyerno. Itong kagaya na ito. Kung sino ang magsasabi sa kanyang kapwa, ikaw ay isang walang silbi, gago, o no? Pag-aalipusta mo sa sa buang ka, ganon, sa iyong kapwa, delikado ka mapupunta sa apoy ng impyerno. Kasi, di ba, ang pagkakasala, hindi lamang sa salita, hindi lamang sa gawa, kundi sa salita, sa isip, at sa hindi paggawa sa ating tungkulin. Diba? 4 yan eh. At sa Matthew chapter 5, sabi ni Jesus, kung sino man ang titingin sa isang babae sa maruming paraan, nakikiapid na sa kanyang puso. So sa isipan pa lang, no? Pwede ka naman. At sabi niya, pwede kang mapunta sa impyerno. Kung ang iyong kanang mata ay magiging sanhi ng iyong pagkakasala, mas mabuti pang putulid mo ito kumpara sa buong katawan mo ang mapupunta sa impyerno. So ito yung example ng mga kasalanang nakakamatay. So, ibig sabihin ito, sa mata pa lang, sa pag-iisip mo pa lang. Di ba? Sin against chastity, pornography, lalo na. Di ba? Now, at ang kaya sabi natin sa last lecture natin, kailangan nating mag-aral ng katekism, maging tapat sa mga doktrina ng simbahan, at hindi lang tayo aasa kung anong sasabihin ng iba. Like for example, diba, marami nang tayo naririnig na pagkatapos kong nagkumpisal sa isang pare, hindi ko nila lahat. Maraming pare na mga na banal. Pero ang iba, nagsabi na pagkatapos niya magkumpisal sa isang pare, sinabihan siya na, ay hindi naman yan kasalanan. Pwede naman yan. Diba? Kagaya ng isa, sinabi niya na pag nanood ka ng porn at ikaw ay may asawa na, hindi na kasalanan yon. Nako, mali po naturo yon. Tapos yung pagpapalaygit, may ina-advisean pa sila na depende sa sitwasyon, yung ganun. So, napakalinaw ng turo ng simbahan. So, ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 19, kung sino man ang magtuturo, at magre-relax ng mga commandments ni God, sabihin hindi kasalanan yan, pwede niyong gawin yan. Napakadelikado. Itong warning ni Jesus, whoever then relaxes one of these lists of the commandments and teaches men, tuturuan pa niyang gawin to dahil okay lang, shall be called the least in the kingdom of heaven. Napakadelikado. Hindi ka pwedeng sasabihin mo na, kasi sabi niya. So, sige, excuse ka dahil sinabi ng isang magtuturo ng simbahan. Hindi pwede. Meron tayong official teaching handed from the apostolic succession. Meron tayong catechism. Ang catechism ay hango mula sa Bible, magisterium, at sacred tradition. Now, kung sino naman ang gagawa at magtuturo na gawin ang mga utos ng Diyos, ay we will be considered great in the kingdom of heaven. So, ang taong makasalanan, sasabihin, bakit? Ano bang big deal ng mortal sin?
Ano bang ano bang pinsala ang ginawa ko? Ano bang kasamaan ang ginawa ko? 'Di ba? 'Di ba? Mortal sin. Nanood ako ng porn, kikiapid ako, magnanakaw ako, hindi ako magtutulong sa kapwa. Ano bang, parang wala naman, di ba? So, ano bang ginagawa ng, pag ang tao ay gumawa ng mortal sin, ano bang ginagawa niya? Ang ginagawa niya ay tatlo. Iniinsulto niya ang Diyos. Okay? Ipinahihiya niya ang Diyos. Nilalagay niya sa kahihiyan ng Diyos. At sinasaktan niya ang Diyos. Insults, dishonors, afflicts God. So, mortal sin, no? Una sa lahat, ito ay isang insulto offered to God. Actually, anong inaalay mo sa Diyos pag gumawa ka ng mortal sin? Actually, umaalay ka ng insulto, no? Sabi ni Saint Thomas, estimated from the condition of the person. So, ano ba kalaki ang pinsala or insulto ang mabibigay mo? Magdidepende sa sino ang taong binigyan mo ng insulto. Example, kung isang magsasaka, mahirap, ininsulto mo, masama yun. Habang umaakyat ang kanyang dangal, like for example, isang mayor, ininsulto mo, mas masama. Pag siya presidente, ininsulto mo, mas lalong masama. No? Lalo na ang Diyos, na walang infinite ang kanyang greatness. No? Siya ang maker of heaven and earth. He is the Lord of lords, King of kings. So mas tumataas ang dangal ng isang nilalang. At saka ang pinsala na ipinakita sa kanya mas malaki. So God is an infinite being of majesty. So pag nilapastangan natin si God, ang effect ng insult sa kanya ay infinite din. At ikumpara natin sa tao, sino ba ang tao? According to Saint Bernard, ang tao is just parang grupo ng mga uod na lilipas ang panahon, ito ay mamamatay at mabubulok. Ganun naman talaga tayo, di ba? After 200 years, sana ba tayo? Wala na. Hindi na tayo maalala. Bubulok na tayo sa lupa. Parang mawawala na parang bula sa hangin, di ba? Pero ang Diyos, King of kings and Lord of lords. So, ang isang uod, maglalakas ng loob na iinsultuhin ang isang dakilang Diyos. So, yun ang nangyayari. So, malaking kalapastangan. Di ba? Sabi ni Saint Bernard, tayo, vile worm, maglalakas na loob to provoke the tremendous majesty. Isipin na natin, huwag nating isipin na ang mind ni God na parang tao lamang. God is God. At tayo, sino lang tayo, kung sino man tayo, napakalapastangan natin, nasasaktan siya. So, ang kasalanan, mga kapatid, lalo na mortal sin, kahit venial sin, mga kapatid, kahit venial sin, hindi nakakamatay ng kaluluwa. Pero, tandaan natin, nakalimutan ko sa isang saint na nagsabi, kahit pa sa intensyon mo na iligtas ang buong mundo, hindi ka justified to commit even a single venial sin. Venial sin pala yun, ha? Kahit sa layunin mong iligtas ang buong mundo, hindi ka justified. Hindi ka excuse para gumawa ng kahit isang venial sin. Lalo na mortal sin. So, ang kasalanan, mga kapatid, yung magkaroon ka ng, for example, mawalan ka ng pera, mawalan ka ng buhay, may sakit ka, sunugan ka, kung ano pang mga
problema nangyari sa buhay mo. Actually, ano yan, walang kwenta yung mga yan. Ang pinakamasama talaga na problemahin natin is kasalanan. Yun ang pinaka-problema kasi ang kasalanan na maghihiwalay sa atin sa Diyos. No? Sin is an infinite evil. Walang walang katapusang kasamaan. No? Now, para mapatawad ang isang kasalanan, no? Kahit isang kasalanan para mapatawad, kahit buong sangkatauhan magtitipon-tipon at mga anghel magtitipon-tipon at sasabihin nilang mag-sacrifice kami, ialay namin ang aming buhay para tubusin ang kasalanan. Kahit lahat ng anghel, lahat ng tao magsasama-sama para ialay ang kanilang buhay para magpatawad ng isang kasalanan, hindi nila pwedeng magawa. Hindi nila kayang tubusin kahit na isang kasalanan lamang. So tanging ang Diyos lamang ang makakatubos. So, sa lahat ng mga theologians, no, nagkakaisa na yung mortal sin, pag pinarusahan ng Diyos ng impyerno na parusa, isang mortal sin lang na hindi mapatawad, na hindi mo pinagsisihan, mahihiwalay ka sa Diyos. So pag ikaw ay namatay na hiwalay sa Diyos, mapupunta ka sa impyerno. So kahit yung, di ba sabi nila, panandali ang kasalanan lang, isang beses lang, napaka-unfair ni Lord, yung kasalanan, yung parusa, walang katapusan, eternity sa hell, napaka-unfair. Pero actually, anong sagot ng mga theologians? Yung parusa na impyerno, no? Maliit na parusa pa yan. Actually, sa totoo lang, maliit na parusa pa yan kung tutuusin sa kung ano talaga ang karapat-dapat na parusa sa isang mortal sin. Gabi, no? Ganon. Kasi, ang mangyayari, mga kapatid, pag ang tao ay humiwalay na sa kanyang katawan, ang kaluluwa niya ay humiwalay na sa katawan, so meaning andun na siya sa state of eternity. Pag nandiyan na tayo sa state of eternity, maiiba na ang ating pananaw. So kung ano man ang nasa eternity, forever na, naka-freeze na, no? Naka-permanente na ang kanyang desisyon. So kung siya ay namatay na in the state of mortal sin, ang taong yun, pag nasa eternity na siya, hindi na siya magbabago. Hindi niya babaguhin. So hindi natin mapaliwanag bakit ganon, pero ganon ang ng katotohanan. Kagaya ng mga anghel. Ang mga anghel, may nagsabi sa akin dati, nagtanong, unfair si God. Kasi bakit hindi niya daw papatawarin ang mga fallen angels? Sabi niya, love your neighbor, forgive your enemy. Bakit hindi niya ma-forgive ang enemy? Si Satan daw. Ang sagot dyan, kasi kahit gusto pa ni God na i-forgive si Satan mismo hindi na magbabago ang isip. Kahit ilang libong ulit-ulitin, gusto niya pa rin ulitin kasi ang angels, wala na sila sa kanilang body. Wala silang body, no? Eternity sila. So, ang spiritual beings, kagaya natin, pag namatay tayo, magiging spiritual beings na tayo na hiwalay sa body, hindi na tayo magbabago ang isipan natin. No? Naka-fix na ang decision natin pag tayo nasa eternity. Kaya nga, bago tayo maghiwalay sa ating body, ang ating soul, dapat nakapagsisi tayo. Kasi when death comes, yung mind natin, naka-fix na yan forever. No? So, grabe kalapastangan sa isang uod na makipag-away sa isang dakilang hari na infinite in dignity. So, anong ginagawa ng isang tao na
papayag na gumawa ng isang mortal sin. Okay? Ang sinasabi niya, pag gumawa siya ng mortal sin, ay, I will not serve you. Kagaya din ang sinabi ni Lucifer nung siya ay nagrebelde sa Diyos. Non serviam. I will not serve. So, ganun din ang sinasabi natin pag gumawa tayo ng isang mortal sin. Like, for example, hiwalay mo ang asawa mo at makikiapid ka sa iba. Or, as simple as manonood ka ng pornography. So, dinidesisyonan mo yan. No? Tapos, you decided, sige, manood ako. Okay? Ang hindi mo man sinasabi sa Diyos, pero yun ang ibig sabihin ng pagdesisyon mong gumawa na yun. Okay? I will not serve. So, for example, si Lord nagsabi sa atin through the teaching of the church, through the Bible, through the commandments, na, for example, huwag kang maghigante. Do not seek revenge. Diba, di ba? Forgive your enemies. Do not take revenge. Or, huwag mong kunin yung mga bagay na hindi sa'yo. Okay? Property. Or, mga example lang ito. Huwag kang pumayag sa mga pagnanasa ng iyong laman. No? Unchaste gratification. Pero ang sagot ng isang tao na maggumawa ng mortal sin ay, hindi. Hindi ako papayag, Lord. Maghihiganti ako. Okay? So, ito yung mga serious matters. No? Tapos, hindi, Lord. Kukunin ko yung lote ng tao na hindi sa akin. No? Or, pagbibigyan ko ang aking pagnanasa. No? Pag sinabi mo yan, no? Parang sinabi mo sa kay Lord na, hindi kita kilala, Lord. Gagawin ko kung anong gusto ko. No? So, ang nangyayari, iniinsulto mo harap-harapan sa mukha para mo sinasampal ang Diyos sa kanyang mukha. Kung titignan mo, mga kapatid, para lang wala, no? Ginawa mong kasalanan, napakasimple, sandali lang ginawa mo. Pero ang epekto nun ganun, sinasampal mo ang Diyos sa kanyang mukha harap-harapan. No? So, ang ibig sabihin, gumawa ka ng mortal sin. No? Hindi ka nagsimba sa linggo, sinadya mo kasi tamad ka, tinamad ka. Iba naman yung wala kang pamasahe, wala ka talagang pera, or kasi napakadukha ka talaga, or may sakit ka, nagbabantay ka ng may sakit, o ano, may valid reason ka, iba yun. Pero yung mga ganun, mga hindi mo pag simba dahil tinatamad ka lang o gusto mong mauna yung mga mga pasyal-pasyal mo. So, you are turning away from God. No? Tinatalikuran mo ang Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. And, ang sabi ni Lord sa Wisdom, chapter 14, verse 9, walang magawa ang Diyos kundi kamumuhian niya, hindi lang ang kasalanan, kundi pati ang makasalanan. But to God, the wicked, ang wicked yung tao, at ang wickedness, ang kanyang mga ginagawang kasalanan, are hateful alike. Kamuhi-muhi sa Diyos, kasuklam-suklam sa Diyos, hindi lang ang kasalanan, pati rin ang makasalanan. Of course, andyan pa rin, hindi ka pa tumitigil na pagiging anak, mahal ng Diyos. Andun pa rin yung pagmamahal ng isang ama na gusto kanyang isalba. Pero, ang tao na gumagawa ng kasalanan ay kamuhi-muhi. Di ba? Kasuklam-suklam. Kagaya ng kahit mahal mo yan dahil anak mo, pero pag sumasagot-sagot sa harap mo, di ba, saan ba galing yung feeling na gusto mong tirisin yung mukha niya, no? Gusto mong pitikin yung ilong niya kasi kamuhi-muhi yung hitsura ng anak mong teenager na sumasagot-sagot sa'yo, di ba? Pero, of course, hindi mo nakakalimutan anak mo pa rin yan.
No? Ganun din ang Diyos. Okay? Hindi nakakaasiya, hindi nakakaaliw yung ginagawa ng anak mo. At sa panahon na yung anak mo gumagawa, kasuklam-suklam siya, di ba? So, be careful mga kapatid dahil every time we decide to commit a mortal sin, you are declaring to God that you are His enemy. Mula ngayon, Lord, ikaw ay kalaban ko. That is the truth. No? Ano bang masasabi mo mga kapatid pag nakita mo ang isang insekto makikipag-away, kahit isang ant, no? Na makikipag-away sa isang sundalong puno ng armor, di ba? Di ba? Kabaliwan. So ganun din ang ginagawa natin pag tayo ay nag-decide na gumawa ng mortal sin. We are stretching out our arms against the Lord. Parang ganito ang itsura. Lord, kaaway kita. Hindi mo naman sinasabi. Kasi diba, parang naalala ko nung gumawa ako ng mortal sin before, kadami kong ginawa. Wala naman akong iniisip na gano'n na, Lord, I hate you. Kumakanta pa nga ako ng God will make a way, di ba? Tapos tumitindig pa yung balahibo ko, feel ko si Lord, gano'n. Pero, hindi natin alam, pag tayo ay nabubuhay sa kasalanan at we commit mortal sin, kahit sabihin pa natin love mo si Lord, sa totoo lang, ganito ang hitsura mo. Yan. Ganito ang hitsura mo mga kapatid. Huwag nating lokohin ang ating sarili. Ganito ang hitsura natin. Parang sinasabi mo, Lord, kalaban kita. No? Kasi binubola tayo ng diablo. Pinapakita niya sa atin na parang wala lang ang mortal sin, pero yun ang effect ng kahit isang mortal sin na dinesisyon natin gawin. Okay? Pangalawa, iniinsulto natin si Lord. Pangalawa, pinahihiya natin si Lord. Nilalagay natin siya sa kahihiyan. Romans chapter 2 verse 23, by our transgressions of the law, you dishonor God. So, dinidishonor natin si God. Nilalagay natin siya sa kahihiyan. No? Anong ginagawa natin? So, pinaka-special na gift ni God sa atin, yung grace, no? The sanctifying grace na dumadaloy sa ating kaluluwa. Pero dahil sa isang miserable pleasure, sa isang kapiranggot na kasiyahan na panandalian, anong ginagawa natin? Tinatapo natin yung grasya na binigay ni Lord na namatay siya dahil doon. No? Tramples the friendship of God. Sabi, yung pagkakaibigan nyo, sabi, ayoko na sa'yo. Binabaliwala mo ang kanyang gift of friendship. No? So, anong ginagawa mo? Dahil lang gusto mong magkaroon ng maraming pera just to gain a kingdom here in this earth, no? Willing kang mag-corrupt, mag-cheat, mandaya, kung ano pa dyan. So, in the process, mawawala sa iyo ang sanctifying grace. No? Ang hindi natin alam na ang friendship ni God is worth more than 1,000 kingdoms. Worth more than 1,000 worlds. No? Di ba? Alam naman natin na masama sa canon law ang pagiging miyembro ng mason. Pero dahil sa gusto natin ng koneksyon, lalago ang negosyo natin, malalaki ang pera natin, magpapa-enroll pa rin tayo sa pagkamason. Kahit alam naman natin, ito ay pinagbabawal ng simbahan na tinatag ni Kristo. Example, di ba? So, para lang extra na magkakalupa tayo, para lang maibsan ang ating galit at gusto nating masatisfy ang ating desire na makapaghiganti. Kasi anong sasabihin ng tao? Kung hindi ako maghihiganti, baka sabihin na bakla ako, sabihin nila mahina at takot ako.
So, anong masasabi ng ano, hindi ko pinaghinaganti ang aking kamag-anak, ano yung masasabihin nila sa akin? Mas concerned pa tayo kung anong sasabihin ng iba kumpara sa anong sasabihin ng Diyos. Kaya hindi tayo, so yan, naghihiganti tayo. Pinagbabawalan tayo maghiganti sa ating pleasure, indulgence of vanity, or caprice, sa ating gustong pagmamayabang, titingalain tayo, gumagawa tayo ng hindi na natin nasiserve si God, no? Siniserve natin ang ating mga vanity, mga layaw. So, ang taong gumagawa ng mortal sin, ganito ang nangyayari. Kumukuha siya ng timbangan, yung weighing scale, at tinitimbang niya kung papatuloy ko ang aking friendship kay God o gagawin ko itong nakakasiyang gawain sa aking laman. Tapos, so pag nag-decide siya, no, pag nag-decide siya na gagawin niya yung mortal na kasalanan, ibig sabihin na pagdesisyonan niya na mas matimbang ang kasiyahan kumpara sa friendship ni God. At sabi sa Psalm chapter 34, no? Contemplating the majesty. Sabi ni David, "Who is like you, Lord?" Parang pareho din sa sinabi ni Saint Michael the Archangel, "Who is like God?" No? Sino ba ang hihigit pa sa Diyos? Sino ba ang tataas pa? Wala na. Dapat siya ang pipiliin natin. So pagpili natin ng kasalanan, parang nakikita ni Lord yung isang tao na tinitimbang niya at pinili niya ang kasalanan kumpara sa kanya. Was that vile pleasure greater value than my grace? Parang sinasabi ni Lord, sus, mas malaki pa pala ang halaga ng kapiranggot na kasiyahan na yan kumpara sa grasya ko. So, pinahihiya natin si Lord. No? Example na lang. Pag ikaw ay, for example, gagawa ng isang kasalanan, like for example, may magsasabi sa'yo, huwag kang manood ng porn at bibigyan kita ng $10 million. Siguro hindi mo tutuloy gawin. $10 million yan. Mawawalan ka ng $10 million. Or for example, huwag kang magnanakaw kasi kung nanakawin mo yan ngayon sa harap ko, puputuloy ko yung kamay mo. Siyempre, hindi mo gagawin. Sa mga bagay na yon, hindi nga natin gagawin ang kasalanan, how much more si God na infinite value ang friendship niya. Kung ang friendship niya, ang kanyang pagmamahal, ang grasya niya, no, ay baliwala natin at pipiliin natin yon, mas pinahahalagahan pa natin yung mga $10 million. Nakakalimutan natin, mas higit pa sa $10 million ang friendship ni God. No? So, sa pagpili natin to commit mortal sin, no? Sa pagpili natin to commit mortal sin, anong ginagawa natin? Nilalagay natin ang pleasure sa harap natin at ginagawa natin ating Diyos. Para siyang idolatry. Ang ating, kung ano man na mortal sin, kung ano man na kasalanan yan, ginagawa natin as our God. No? Making it our last end. So, parang sinasamba natin, no, as God ang ating galit, ang ating pleasure, no? So kung merong isang vice na andun sa ating puso, para siyang idol na andun sa altar. Kasi ang ating puso, yun ang altar natin. Kung anong nasa puso natin sa loob, yun ang
ginagawa nating Diyos. Kasi ang puso yung ating altar. Kung anong laman dyan, kung ang Diyos, Diyos ang nasa altar. Okay? So kung ang sabi ni Saint Thomas of Aquinas, kung ang delights mo, kung ang iyong mga kasiyahan, yun ang parati mong iniisip, yun ang iyong Panginoon. So ganito ang diablo, ganito ang technique ng diablo, no? Sasabihin niya sa puso ng makasalanan, no? Ipepresenta niya sa iyo, gawin mo tong iyong Diyos. Siyempre, hindi to literal na, ito na aking Diyos. Wala, hindi mo naman sinasabing ganon. Pero yun ang ibig sabihin, no? So, tingnan mo itong pleasure na ito. Yung tiyan mo, yung laman mo, kasiyahan, disco dito, disco doon, yung puro kasiyahan, no? Your revenge, yung paghihiganti mo, ito yung God mo. So, pag yun ay sinunod mo, automatic, you forsake the Lord. Sabihin mo, hindi ko naman pinoforsake si Lord. No, yun ang ibig sabihin. No? So, sinusunod mo ang diablo, no? Sinusunod mo ang diablo at sinasamba mo ang pleasure. Yun ang nangyayari. So, ininsulto mo ang Diyos, ipinahiya mo ang Diyos. Ang pangatlo, sinasaktan mo ang Diyos at pinupuno mo ng pighati ang kanyang puso. No? Di ba? Wala nang mas nakakagalit pa kumpara sa isang tao na pinakitaan mo ng lahat ng kabutihan, lahat ng pagmamahal, tapos susuklian ka ng pagkawalang utang na loob. Di ba? Mas nakakagalit yon. Okay lang sana kung hindi mo binigyan ng pagmamahal at lahat ng kabutihan. Pwedeng yung hindi ka susundin, kaintindihan mo, pero lahat na binigay mo. Pati yung dugo mo, dugo ng Diyos, ibinuhos na niya, namatay siya para sa iyong pagtubos. No? Sabi sa John chapter 14 verse 23. Pag ang nasa sanctifying grace tayo, no? Ama, Anak, Espiritu Santo, no? If anyone love me, kung sino man nagmamahal sa Diyos, meaning, paano ba natin mamahalin ng Diyos? Susundin natin ang kanyang kautusan. Okay? So, kung sino man ang nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa kautusan niya, ang Ama, Anak, Espiritu Santo, gagawin nilang tahanan ang kaluluwa ng isang tao. Doon sila titira. My Father will love him and we will come to him and we will make our abode with him. Abode means house. Titira siya. So yun ang sanctifying grace. Nakatira doon sa puso mo, sa kaluluwa mo, si Father, Son, Holy Spirit. Okay? At titira sila forever, hindi sila aalis. Kailan lang sila aalis? Kailan sila aalis? Kung itataboy mo sila. Doon lang sila aalis. Never silang aalis pag tinaboy mo sila. Again, kailan natin sila tinataboy? Pag gumawa tayo ng mortal sin. No? Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 38-39, I am convinced that neither death nor life nor angels nor demons, present, future, powers, nor heights, nor depth, nor anything else in creation, walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. So, hindi talaga sila aalis. Kahit magkaroon ka pa ng cancer, hindi sila aalis. Kahit papatayin ka pa, hindi sila aalis. Kahit nilagay ka pa kahit naposes ka pa, kahit inano ka pa ng mga diablo, inatake ka, hinaras ka, hindi sila aalis. Anong makakapag-alis sa kanila? Mortal sin. Yun lang. Yung sarili mong desisyon. So, ang ibig sabihin ng verse na ito ay walang external na makakapaghiwalay sa iyo sa Diyos. Ikaw lamang, ikaw tanging
ikaw lamang ang tanging makakapagpaalis sa Diyos kung itataboy mo sila sa pamamagitan ng isang mortal sin. Okay? Romans chapter 11 verse 22. He is very hard on those who disobey, but very good to you if you continue to love and trust Him. So matapos tayong bininyagan, ligtas na tayo, andun na ang sanctifying grace. Pero ang warning ni Jesus, if you don't continue, ikaw rin, you will be cut off. Okay? Kaya hindi totoo yung once saved, always saved. Kasi ang warning dito, napakalinaw. Kung hindi ka magpapatuloy, ikaw rin ay puputulin. Ang sabi ni Jesus sa John, the Gospel of John, remain in my love. Manatili ka sa pagmamahal ko. Paano ka mamanatili sa pagmamahal ng Diyos? Keep my commandments. Kung i-keep mo ang commandments ni God, mananatili ka sa pagmamahal niya. Di ba? Anong mangyayari sa hindi niya mananatili sa pagmamahal ng Diyos? Para siyang sanga na itatapon sa apoy. Yun ang mangyayari pag hindi ka nanatili. Catechism of the Catholic Church, 1861, mortal sin results in loss of sanctifying grace. So, aalis ang Ama, Anak, Espiritu sa iyo. No? Kung hindi ito mabawi, no? Hindi ito matutubos ng pagsisisi at kapatawaran, magre-resulta ito ng exclusion from Christ's kingdom and result in eternal death of hell. No? So, ilang mortal sin ang kailangan? Isa lang. Isang mortal sin lang ang kailangan at tayo'y mahihiwalay na. No? So, alam naman natin, kung gusto nating bumalik sa Diyos, magkumpisal tayo. Diba? Maggawa tayo ng perfect act of contrition. At matatanggal ang mortal sin. Mababalik tayo. Babalik na naman, titira na naman ulit sa atin ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Friend ulit tayo ni God. No? Ganon ka maaway ng ating Lord kung tayo magsisisi. Now, kung tayo gumawa ng mortal sin, tinataboy natin si God sa ating puso. Okay? At parang sinasabi natin, not in words, but in our action, parang sinasabi natin, Lord, umalis ka. Yun ang ibig sabihin. Yun ang nangyayari. Every time we commit mortal sin, sinasabi natin, Lord, umalis ka. No? Lumisan ka sa mukha ko, no? Sa harapan ko. Job chapter 21 verse 14. The wicked have said to God, depart from us. Naalala niyo yung nagpalaya si Jesus ng mga demonyo tapos lumipat sa mga baboy. Tapos nakita ng mga may-ari ng baboy, sabi niya, umalis ka dito sa amin. So, mas pinili pa nila yung mga baboy kumpara kay Jesus. Pinapaalis nila si Jesus. Ganun ang symbolism sa atin. Mas pinipili pa nila natin ang mga kababuyan at pinapaalis natin sa ating harapan ang Diyos. Sabi ni St. Gregory, ang taong gumagawa ng mortal sin, hindi nila sinasabi sa kanilang salita, pero sa kanilang gawa, sa kanilang action. No? Na, Lord, go away. No? Kasi alam natin na ang kasalanan, mortal sin, at ang Diyos ay hindi pwedeng mamamalagi sa isang lugar, sa isang kaluluwa. Hindi sila pwedeng magsama. So dahil pumayag kang pumasok ang kasalanan, parang sinasabi mo, Lord, sorry ha, medyo sikip na tayo eh. Pinapasok ko yung kasalanan, pwedeng umalis ka na lang. Parang yon ang ibig mong sinasabi. Dahil hindi ka naman pwedeng mamalagi dito kasi ang kasalanan at ikaw ay mortal enemies, so ikaw na lang ang umalis, Lord. Parang ginagawa mo, bye-bye.
Ang ginagawa. Parang yun ang sinasabi mo. No? So, kung saan pumasok si Lord, doon din, at kung saang pintuan umalis si Lord, doon din papasok ang diablo. No? Matthew chapter 7, verse 45. Then he goes and take with him 7 other spirits, more wicked than himself, and they enter in and dwell there. Titira na rin sa atin ang diablo. Yun ang ibig sabihin ng kada mortal sin. So sa binyag, nung bibinyagan ng bata, anong sinasabi ng pare? Go out from him, unclean spirit. In-exercise ang bata. Make room for the Holy Spirit. No? Alis ka, evil spirit, dahil ito ay bigyan mo ng lugar ang banal na Espiritu Santo. No? Pagkatapos nun, ang taong bininyagan ay magiging templo ng Espiritu Santo, meaning bahay ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos? Lahat ng bininyagan, templo yun ng Diyos. Okay? Now, anong nangyayari pag tayo'y sumang-ayon sa kasalanan, sa mortal sin? Ang kabaliktaran ang mangyayari. Ang sasabihin niya, imbis na kasalanan umalis ka, demonyo umalis ka, kasi bigyan mo ng lugar ang Espiritu Santo. Ngayon, ang sasabihin mo, umalis ka, Panginoon, bigyan mo ng lugar ang diablo sa aking kaluluwa. Okay? Yun ang ibig sabihin pag ikaw ay gumawa ng mortal sin. Kaya, nagreklamo sabi ni Jesus kay Saint Bridget, ang taong gumawa ng mortal sin para bang tinataboy ang isang hari at pinipili ang isang kriminal na pumasok sa kaharian. No? Parang sarili mong kaharian, pinapalayas ka kasi gusto nilang palitan ng isang mga kriminal. So anong klaseng insulto, anong klaseng pagpapasakit ang mararanasan ng isang Diyos, no? Na labis-labis na nagbigay ng lahat-lahat sa atin. Kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Dahil sa ginagawa ng tao na mortal sin, ano ang nadarama ng Diyos? Isaiah chapter 11 verse 2, no? Tinatawag niya ang langit, nagpapaano siya, no? Nagpapakampi na lang siya sa langit, lupa, para magkaroon ng awa sa kanya. The Lord calls heaven and earth to have pity on him. Sabihin niya, hear, O heavens, hear, O earth. I brought up children and exalted them, but they have despised me. Ganon ang dinadarama ng Diyos. Every mortal sin. So, alam naman natin na ang Diyos ay hindi siya nakakadama talaga sa totoo lang ng pain, na literal na pain. Pero kung pwede pa siyang magkaroon ng feeling na sorrow, kung pwede siyang makadama talaga na masasaktan, kung pwede siyang masaktan pa lang, isang mortal sin ay kaya na siyang mamatay dahil sa sakit. Sabi ni Father Medina, no? Sufficient to make him die of pure grief, a single mortal sin. Kung pwede pa lang siyang mamatay at masaktan. Mahirap ipaliwanag dahil si Lord ay God, hindi mo masasaktan, hindi mo mapapatay. Pero nasasaktan ang kanyang damdamin. Hindi natin lubos ma-explain kung paano yan. Hindi nasasaktan, pero nasasaktan. Pero yun ang katotohanan. No? Now, according to St. Paul, no? Hebrews chapter 10 verse 9, for he despises all that Jesus Christ has done. Yan. Inaalipusta natin lahat ng ginawa ni Kristo every time we commit a mortal sin.
Okay, patapos na tayo. Dalawang slide na lang yata to. Okay. Sa James chapter 2 verse 10 to 11. No? Ang sabihin ng iba, bakit isang mortal sin lang? Hindi naman ako pumatay ng tao, nag lang ako. Nag-corrupt lang ako. Or madamot lang ako. Bakit na impyerno yung tao na madamot? Yung sino pangalan doon? According to church fathers, yung example ni Jesus, yung may isang mayaman at saka si Lazarus. So, hindi naman siya ubod makasalanan. Madamot lang siya, no? Hindi siya tumutulong sa kanyang kapwa. Bakit siya na impyerno? No? Dito, sabi sa James chapter 2 verse 10 to 11. Tapos sabihin ng iba, hindi naman ako killer, pero nanonood ng porn. Yung iba naman, hindi naman sila pero pumapatay. So, baka hindi ka maniniwala sa isang mortal sin lang ay sapat na. Ito yung supporting verse. James chapter 2 verse 10 to 11. Ito yung supporting na verse na nagsasabi na hindi kailangang marami kahit isa lang. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng pumili ng kautusan ng Diyos. Lahat dapat susundin mo yung 10 Commandments. Kasi sabi dito, whoever keeps the whole law. Sinunod mo man lahat ng kautusan, pero sinuway mo ang isa. You are guilty of all. Kuha mo? You are guilty of all. Hindi ibig sabihin dito mga kapatid, ang lahat ng kasalanan ay pare-pareho ang antas. Magkaiba ang antas. Iba-ibang mortal sin magkaiba. Pero ang ibig lang sabihin nito, sila lahat dapat susundin natin. Hindi tayo pwedeng pumili. Okay? Now, kasi ang Diyos na nagsabi na huwag kang makiapid, ay sinabi niya rin, huwag kang pumatay. Kung ikaw ay nakikiapid, parehos na rin na mamatay tao ka rin. Yun ang sabi. Okay? Now, so, maliwanag na hindi kailangang ubusin mo ang lahat ng kasalanan. Mahiwalay ka, isa lang. Sapat na. Ito, nakakatakot. James chapter 2 verse 9. Alam niyo ba ito? James chapter 2 verse 9. Ito yung previous verse nito kung bakit niya sinabi doon. Yung about sa transgression. Tingnan mo yung example na kasalanan niya. Nakakatakot mga kapatid. Bakit nakakatakot? Kasi kung tingnan mo, hindi siya pagpatay ng tao. Hindi siya pakikiapid. Parang napaka-minor lang. Ano yung kasalanan tong example ni James? If you show favoritism, you sin, and you are convicted by the law as lawbreakers. Ibig sabihin, nagpapakita ka ng partiality. Mas pinapaboran mo ang mga mayayaman kumpara sa mahihirap. Mortal sin yun. At the expense of the poor. Hindi mo binibigyan ng hustisya. Kinakawawa mo ang mga mahihirap. Example yan ng mortal sin. Kasi yan ang verse na ginamit niya bago itong verse na ito. Whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all. Yun ang build-up niya. So akala mo, yun lang ang mga mortal sin, adultery, do not kill. Pero pag ikaw ay nagpapakita ng partiality, hindi ka tumutulong sa kapwa, delikado ka. Again, we commit sin by four ways. Action, thinking, words, omission. No? So, yun mga kapatid. Tamang-tama. 4:00 na dito. So, thank you mga kapatid. So, sino itong mga nagtiyaga sa Brother Elver? Hello. God bless, brother. Nandito ka pala. Brother Jeric, Sis Jovic,
Sis May, Sis Mary June, Brother Ramel, Brother Roland, Sis Sarah, Brother Coniberto, yun, nagtiyaga dito. Extra points kayo kay Lord. At saka mga nanonood ngayon sa Zoom. So next week, December 25, wala muna tayong live. Pero mag-upload ako, sisikapin ko mag-upload. Pero wala tayong live na Zoom. Okay? So, Okay, Doc. advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas, Doc. Mga kapatid, thank you for attending. God bless. See God you. bless, Doc. God bless, Doc. God bless, Doc. God bless. Thank you. God bless. Merry Christmas po, Doc. Merry Vacation, Christmas, Doc. Doc. Merry Christmas. Merry Christmas, Doc. Merry God Christmas. bless. Merry Christmas po. Merry Christmas.